Dahil nga po, gumulong na o natapos na yung impeachment sa Kongreso, mga kababayan. Ano? Dahil nga po, natapos na sa Kongreso at impeach na si Inday Sara Duterte sa tawag dito, sa Kongreso, eh syempre, ano pa po ba ang kasunod niyan? Mag-iiyakan na po yung mga umaasa sa Vice Presidente na kapag ka nakaupo bilang presidente sa 2028 si Inday Sara Duterte, eh makakalaya na sila, makakalabas na sila, tataguhoy. Di ba? Nagtataguhoy. Kaya, syempre, ano ba, yung nag-iisang inaasahan nila, mai-impeach pa, at pag na-impeach to, yung 2028 na pagtakbo, alaws na yun. Ibig sabihin, ano ibig sabihin ng Mark? Baka forever ng mga magtago. Sabi niya dito, we strongly condemned the impeachment of Vice President Inday Sara Duterte. Ay, nagulat kami. By the House of Representatives. Isa itong napakalaking insulto sa mahigit 30 putang ina nyo. Nabubisit ako kapag yung pinapaulit-ulit nila yung 32 million. Mga kababayan. Kasi isa ako dyan sa 32 million na bumoto sa Vice Presidente na ngayon po humihingi ng impeachment para sa Vice Presidente. So ilan pong kagaya kong Pilipino, mga kababayan, ang kaparehas ko ng sitwasyon na dati po bumoto kay Vice Presidente na ngayon po ayaw na at gusto na din ng impeachment sa Vice Presidente. Milyon din po yan. Ano po? Lalong-lalo na po ang sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tigilan nyo na yung 32 million. Isa itong napakalaking insulto sa mahigit 32 milyong Pilipino. Nagmamahal at nagtitiwala na akong tiwala sa Vice Presidente. Hanggat hindi nagsasagot o sumasagot doon sa tungkol sa confidential funds at doon sa mga pagbabanta sa Pangulo, wala na. Ilang milyong Pilipino ang kagaya ng sitwasyon ko. Di ho ba? Kaya pakiayos naman. Pakitigilan na yung paggamit ng 32 million. Di ho ba? Pakitigilan na yung paggamit ng 32 million. Nakakahiya po sa amin na kasama kami dyan dati pero ayaw na namin. Di ba? The Filipino people are closely watching this latest sinister move and they know it is an obvious diversion from the real issue plaguing the country. Wait lang. Kaya po ang Vice Presidente ay ini-impeach at gustong ma-impeach ng mamamayang Pilipino dahil po doon sa hindi maipaliwanag na mga confidential funds. Na sila po patuloy at araw-araw sumisigaw, naghahanap ng transparency sa mga nakaupo, pero ito ho sila, mga kababayan. Ayaw man lang tayong bigyan ng kaunting kaalaman kung saan napunta talaga yung pera doon sa confidential funds. Sabi ni Tato, wala nang 32 million na dismaya na. Correct. Correct ho, mga bossing. Di ba? Lalaban tayo para sa bayan. Ang mas maigi dito kay Roque, mga boss, labanan niya na lang yung sarili niyang laban. Ano po? Dito yung sinasabi nilang 32 million, yung sinasabi nila, sasabihin nila, pamumulitika lang, pinupolitika lang si VP Sara, pinupolitika lang yung mga Duterte. Lahat po,
Iba-iba yung kanilang issue pero iisa ang sigaw nila, pinupolitika. Ano? Pero po yung kay Labongo, kagaya na lang nun. Yung mga katanungan sa kanilang reward. Di ba meron tayong mismong nakikitang mga interview nila na talagang merong silang kinalaman doon sa reward at alam nila doon sa reward system na yon. So, yung ini-issue, hindi pa mumulitika. Talagang may nangyaring ganun. Talagang merong mga reward. Dahil mismo po, doon sa mga interview sa kanila, lumabas po sa bibig nila yon. Dito naman po, mga kababayan, sa confidential funds naman po, alam din ng Office of the Vice President yung mga pinag-uusapan nung pinatawag sila. Kaya lang, pag corner na, halata na, sumasakit na yung dibdib. Hindi na makahinga, mga bossing. Di ba? Hindi na makahinga. Ganyan po yung strategy ng mga DDS. Yung hindi na makahinga pagka game over na, yung tipong ano pa ba? Kapag ka hindi masagot, iba ang punta. Yung 1 plus 1 equals 2, biglang magiging multiplication yung isasagot sa iyo. Para lang lumihis doon sa mga mabubuko sila, mahihirapan sila. Di ba, mga kababayan? So ngayon, dahil nga, di ba, ang Vice Presidente merong sinasabi ang Vice Presidente na tungkol kay Martin Romualdez. Na kaya daw, nandito yung video na to pakinggan nyo muna ho mga bossing. Na kaya daw merong impeachment, mga boss, ano daw? Impeached, then that is my end. End na nga talaga. Tapos, gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Kung yan ba naman ang gusto nila, magwaldas naman ng waldas ng pera at pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Ang totoo po kasi, mga kababayan, sa kanila po yung merong mga katanungan. Ano po? Etong sinasabi ng Vice Presidente, magwaldas ng magwaldas, no? Yan po, magwaldas ng magwaldas at para ako mapa-impeach, kailangan nilang gumastos, kailangan nilang maglabas ng pera ng bayan at ipamigay doon sa mga congressman para maging ayuda, which is tumutukoy nga po dito na pinapakalat ng mga fake news, mga bossing, para lang magmukhang totoo yung sinasabi ng Vice Presidente. Ngayon,